Record. Okay, so good evening po sa lahat mga kapatid at let's dive in na sa ating klase ngayong gabi po. So, unahin ko muna itong parang announcement muna ngayong gabi. At dali po Paano ba to? Yan. My screen. Yun. Yan. Okay. Unahin ko po itong mga subjects po natin ngayong fourth quarters po. Sa akin muna. Ito po yung tuturo ko ngayong gabi. The seventh system in the Bible. At ito po ay actually tapos ko na pong libro since 2010, no? Marami po akong nakitang ang Diyos po ay He works. Napakahalaga po yung number 7. So mamaya ay ipapakita ko po sa inyo na napakahalaga yung number 7 sa Bible, ano po? At I know na magiging blessing po sa inyo itong bagay po ito. And then pangalawang subject po ay yung, of course, important contrast in the Bible. So itong dalawang subject po na ito po ituturo ko online class through Zoom. Katulad ngayon, no? Yan yung dalawang subject po natin subjects po natin na maituturo ko po Tuesday at saka Thursday. Pero mayroon po tayong mga subjects po na ito po ay recorded. Ito pong 10 issues depending the King James Bible. Hindi po natin ito natapos noong third quarter. So hopefully ay matatapos sana natin to. Mahaba-haba kasi to. Dahil ayaw ko pong iwanan kayo rito na talagang well-informed kayo, no? At yan pong 10 issues depending the King James Bible, yan po ay 30 years po na research po ng inyong lingkod. So kaya I am very very sure, no, kung ano yung ituturo ko sa inyo dito. Kumbaga, hindi po ito hilaw na lesson. Ano po? At gusto ko talagang ma-share po sa inyo itong bagay nito dahil alam ko lahat naman kayo ay nag-stand sa Bible, sa King James Bible. Pero mas maganda na rin po yung kayo ay well-informed sa issue na to. Okay? Sa mga bagay po na to, mga kapatid. And then, ito po ay recorded na lang. Katulad ang gagawin po natin, sa YouTube na lang po yun, i-upload ko na lang po sa YouTube, panonorin nyo na lang po, and then katulad ng dati, magko-comment lang po kayo ng done pag natapos po ninyo. So, dalawang subjects po ang naka-recorded na lang po, panonorin nyo po, ito pong God's spokesman. Okay? Lahat po ng mga ginamit ng Panginoon bilang tagapagsalita ng Diyos. Okay? Mula kay Adam hanggang sa panahon ng Millennial Kingdom ay iisa-isain po natin dito sino-sino itong mga tagapangaral, tagapagsalita ng Diyos. Okay? So yan po yung apat na subjects po ngayong fourth quarters. The seventh system, ito po yung ngayong gabi ay tatalakayin ko. Yan po ay online class, okay? Tandaan niyo po. And then important contrast in the Bible. At 10 issues depending the King James Bible, ito po ay recorded video through YouTube na, mapapanood ninyo. And then God's spokesman, ganun din po ito. Recorded video po, no? Itong God's spokesman. And then, kay Pastor Paul, ay Book of Hebrews at saka God's plan through the ages. Siguro, ayun, medyo ito po ay recorded video po through YouTube. Okay. Yan, para at least ay kompleto. Yan. Okay. So yan po yung ating mga subjects po ngayon. At very interesting po itong kay Pastor Paul. Ito pong God's plan through the ages. Ano ba yung plano ng Diyos mula noong Genesis 1:1 hanggang Revelation po? Ilalatag po niya yan sa bawat isa po sa atin. Yang bagay po na yan. Okay? Ilan na ba tayo? 18. Okay. May pumapasok pa. Okay.
So, I hope na nakita ninyo yung anim po. So, every quarter po ay anim po na subjects po yung ating pong nakukuha. At I understand mga kapatid na itong mga subjects po na to ay alam ko na hindi po bago po sa inyo. Ano po ba? Di ba? Hindi nyo ito makikita sa mga Bible colleges po, no? Itong mga subjects po na to. At alam ko naman, hindi na natin dapat lahat po majority, lalo kung kay pastor, graduate na kayo ng theology. May theology 1, may theology 2, Christology, pneumatology, meron pang demonology, di ba? Angiology, soteriology, Christology, ecclesiology, di ba? At saka yung eschatology. So, hindi ko na po inano yan dahil alam ko naman na nakuha na ninyo yan sa Bible School. So, kaya ito pong ating Bible School ay parang unconventional type eh. Hindi talaga mo makikita itong mga subjects na to sa mga Bible colleges. Pero I believe, ang laki po ng tulong nito sa inyo sa ating pag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Ano po? So, dito na po tayo sa the seven sevens system in the Bible. No po? Ang ating pinaka text po dito po ay Psalms 12, 6 and 7. Ito po, yan na po yung harapan ng libro. Tapos ko na pong libro po ito. No? Natapos ko na po ito. Itong librong ito ay tapos na po noong 2010 pa. No? Katulad ng sinabi ko po sa inyo mula nung simula, lahat po ng ituturo ko dito sa aking subjects po ay lahat po yan ay magiging libro po. Yung iba tapos na, katulad po ito, tapos na po ito. So from first quarter hanggang sa 2 years program po ninyo, lahat po ng aking ituturo po, yan po ay lahat kayo ay magkakaroon nito. No? Ang goal ko, after 2 years, lahat po yan ay isang ganap na libro. No? At just pray for me. Bigyan pa ako ng Panginoon ng health, good health, at wisdom, no? At of course, resources dahil hindi po biro-biro ang magsabi natin, gumawa ng libro at ito i-print at free. Okay? Para po sa kabatiran ng iba, may mga nagtatanong sa akin, yung bang mga libro mo ay ibinebenta mo ba? O magkano ba? Medyo na-open ako, bagamat alam ko na common na yun. Magkano ba yung mga librong ginagawa mo? To be honest po, mga kapatid, ito, personal, personal viewpoint ko po ito. Ang aking pong stand, ang aking conviction po, at yun po, isinabi ko na po sa aking mga anak, na lahat po ng mga lesson ko, at pag dumating ang Panginoon, dumating ang panahon na i-bless ng Panginoon yung church, yung ministry, na maging talagang maayos na libro po talaga siya, ay wala po kong planong ibenta po. It is my conviction. No? Wala akong planong ibenta. Kaya sabi ko nga sa anak ko, si Jabe, sabi ko, anak, kung sakaling ako ay kunin na ng Panginoon, nandyan lang sa laptop ko yung mga yan, at kailanman ibebenta lahat ng mga ginawa kong libro. And that's my conviction. Okay? Now open po ko sa mga ibang mga author po ng mga Christian author na gagawa ng libro at pagkatapos ibebenta. Sa akin, nakaka-open sa akin yon on my part. Totoo po yun. Yun po yung aking conviction. No? Minsan pag nag-aano ako, nagsasurf ako sa internet, and then ang ganda ng title, and then merong makikita mo agad yung parang patikim, yung teaser, di ba? Yung laman ng libro. Sabi ko, ang ganda ng libro to. And then ikiklik ko. And then dadaling ka sa Amazon. Di ba? Oo, $39, mga ganon. At to be honest, na-open po ako doon. One time, nag-attend po ako sa isang malaking conference po dito sa Manila. Ang yabang-yabang ng pastor eh. Kasi daw ang kanilang offering daw, yung maabot ng milyon. Yung halaga ng kanilang kurtina ay halaga ay milyon. Yung isang pirasong microphone ay nagkakahalaga daw ng 50,000. Pero pagdating ko doon sa may pinaka-conference hall, yung mga lesson na pinrint lang sa printer, ordinary printer lang na bond paper,
Yung mga lesson po para sa Sunday School, nakita ko nakalatag sa isang mahabang mesa, may nakalagay doon, 70 pesos, 80 pesos, 150. Sabi ko sa loob-loob ko lang, habang nakikita ko po yon, sabi ko, kala ko ba milyon-milyon yung offering nito mga to? Bakit hindi na lang nila iprito? Di ba? So to me, ito pong paggagawa ko ng mga libro, ito po sa akin ay ministry. It's part of the ministry po. At ibinigay ng Panginoon, halimbawa, dumating ang panahon, yun po encouragement ko sa inyo. Binigyan ka ng Panginoon ng ganitong, sabihin natin na mga bagay na ito na ibinigay sa akin ng Panginoon. At naniniwala ako, ibinigay sa akin ng Panginoon to, hindi para pagkakitaan, kundi para ibahagi sa lahat, for free. And that's my conviction po, mga minamahal. Ano po? Yun lang talaga, pagtyagaan nyo lang muna po yung mga librong ito na nakaprint sa bond paper. Okay? Pero I'm praying na sana ay may mag-sponsor, no? Na sana talaga ay medyo maging maayos talaga na libro, no? Kaya in the meantime, dahil yun lamang po ang kaya po ng budget po namin, piniprint lang po namin dito sa isang bond paper lamang, no? Pero hindi naman mahalaga kung saan kung anong papel ang pinaggamitan eh. Ang mahalaga, yung laman. Amen. Okay, so the seven system in the Bible. I'll read Psalms 12:6 and 7. The words of the Lord are pure words, as silver tried in the furnace of earth. I want you to note this, purified 7 times. Kapag ka po kayo ay nag-search words po sa inyong cellphone po, kung mayroon naka-upload, download po kayo na cellphone po, na Bible po sa inyong cellphone o sa laptop, i-search po nyo yung word na 7. Napakarami pong beses na ito po ay nag-appear po sa Bible. At very significant po. Maraming pagkakataon na talagang hindi po nagkataon lamang yung number 7. Ano po? At yan po yung ating tatalakayin ngayong gabi. From the very beginning, God has worked on a plan of 7s. From the 7 days of Genesis to the 7 seals of Revelation, Scripture is saturated with the number 7. In the creative works of God, 7 completes the colors of the spectrum and rainbow and satisfies in music the notes of the scale. In each of these, the 8 is only a repetition of the first. Pagka po, tinignan ko po, alam po ninyo sa Bible po, mga kapatid, yung mga numbers po sa Bible ay very significant po. No? Yung number 5 po is the number of death. Number 7 is the number of completion or perfect. Number 8 is the number of beginning. Number 9 is the number of fruits. At and so on. Number 13 is the number of rebellion. At yan po ay nakita po ng inyong lingkod sa pagbabasa, sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon. In Scripture, 7 symbolizes completeness or perfection. On the 7th day, God rested from His labors and creation is finished in Genesis chapter 2. Basahin po natin po yun. Genesis chapter 2, verse number 2. Kung papasinin po natin yung pagkakataon na ito po ay lumitaw yung 7, no? Ang sabi sa Genesis chapter 2 and verse number 2, and on the 7th day, God ended His work. Okay? Ended His work which He had made, and He rested on the 7th day from all His work which He had made. So, from this verse, makikita natin yung ikapitong araw, ito po ay nagsisimbolize o nagpipicture talaga ng completeness, perfection, mga minamahal. Okay? In the 7th year, the Hebrew slave was to be freed. Sa ikapitong taon, yung mga slave po ay ito po ay napapakawalan, nagiging free na po. Having completed this time of captivity and service. Every 7th year was a sabbatical year. Leviticus 25:4. 7 times 7 reiterates the sense of completeness.
in the year of Jubilee, at the completion of 7 times 7 years, the 50th year, all land is freed and returns to the original owners. Leviticus 25:10. Pentecost, the Feast of Weeks, is 7 times, 7 days after Passover, and so and on and on. Makikita po ninyo at dami pong nakita po ng inyong likod po dito po sa itong mga yung number 7 po, mga minamahal. At by way of introduction, magpapakita po ko sa inyo ng mga talagang ang Bible ay punong-puno ng group of 7. Like for example, yung word na Jehovah, 7 times na ito po ay makikita po natin sa King James Bible, mga minamahal. In Genesis chapter 22 verse 14, Exodus chapter 6 verse 3, Exodus chapter 17 verse 15, Judges chapter 6 verse 24, Psalms 83 verse 18, Isaiah 12 number 2 verse 2, and Isaiah 26 4. Alam nyo, ang Diyos po ay He works on 7 no? Hindi nagkataon lamang po yan. Bakit parang 7 beses lang lumitaw yung the name Jehovah po, no? Sa King James Bible. And then, 7 names for Palestine. The Holy Land. Ito po ang tawag sa Palestine po. The Holy Land, the Lord's Land, the Land of Promise, Judea, okay? The Land of Israel, the Land of Canaan, and Palestina or Palestine. Yan po yung katawagan po dyan. Ano? Yan ay 7 beses na tinawag po sa ganitong katawagan po itong Palestine po. Okay? Anyway, introduction pa lang po ito. Hindi pa po, wala pa po talaga po tayo doon sa 7 system. Pinapakita ko lang sa inyo yung mga 7 sets na nakita ko po sa Bible, mga minamahal. And then, yung 7-fold blessing po kay Abraham. Ano po ito? Sa Genesis 12:2-3. Sabi ng Panginoon, I will make of thee a great nation, number 1. Number 2, I will bless thee. Number 3, and make thy name great. Number 4, and thou shalt be a blessing. Number 5, I will bless them that bless thee. Number 6, and curse him that curseth thee. And then number 7, and in thee shall all families of the earth be blessed. So makikita natin itong set of 7s po sa Bible Over and over again. Makikita po natin po ito. Okay? 7-fold blessings with Israel. Sabi ng Panginoon sa Israel, I will bring you out from Egypt. That's number 1. The blessing. I will rid you of their bondage. Iaalis ko sa iyo kayo sa pagkaalipin. I will redeem you. I will take you to me for a people. I will be to you a God, and I will bring you in unto the land. Yan po yung 7-fold blessing ng Israel na sinabi ng Panginoon sa kanila as a nation. And I will give it to you. Okay? And then, another thing, 7 miracles na makikita po natin sa Gospel of John. Gumawa po ang Panginoon ng mirakulo sa Gospel of John, at yan po ay 7 beses po makikita po natin sa Gospel of John. The water turned into wine, John 2:9. Healing of the nobleman's son, John 4:47. Healing of crippled man at the pool of Bethesda, John chapter 5 verse 4-9. The feeding of 5,000 people from only 5 loaves of bread and 2 pieces. Hindi po nagkataon lang 5 loaves at saka 2 pieces. And then healing of the man born blind. Number 6, the raising of Lazarus from the dead. And then last time na mababasa natin sa book of John, yung miracles po ni Kristo, the catching of 153 pieces by some of the disciples. So 7 po times na makibabasa po natin sa Bible na si Kristo po sa book of John ay gumawa po ng miracle po. And then the 7 titles of Jesus in the book of Hebrews. The heir of all things, Hebrews chapter 1 verse number 2. The captain of our salvation, Hebrews chapter 2 verse number 10. The apostles and high priest of our profession, Hebrews chapter 3 verse number 1.
Number 4, the author of eternal salvation. Yan po yung mga titles po ni Jesus Christ sa Book of Hebrews. Number 5, the forerunner within the veil. Number 6, the author and finisher of our faith. Number 7, the mediator of the new covenant. So, ang dami po tayong makikita mga kapatid na talagang yung set of sevens, makikita natin all throughout from Genesis to Revelation po, no? Okay? And then, 7 titles given to Jesus Christ in the Pentateuch. Pag sinabing Pentateuch, yan po yung 5 book of Moses. Genesis, Exodus, okay, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Ito po yung titles po ni Jesus Christ sa Pentateuch. He is the seed, Genesis 3:15. He is the rock, Deuteronomy 32. Jesus Christ is the star, Numbers 24:17. The scepter, Numbers 24:17. Number 5, the shepherd, Genesis 49:24. The stone, Genesis 49:24 din. And then, Shiloh, Genesis 49:10. Yan po yung 7 beses po na meron po makikita tayong titles po ni Jesus Christ sa Pentateuch po. Ano po? And then, since man's fall into sin, God reveals Himself to mankind in 7 ways. Paano pong ang Diyos ay nagpahayag? Okay? At siya po ay meron po tayong tinatawag na revelation. 7 beses po, 7 times po, makikita po natin yung paraan ng Diyos, paano po siya nagpahayag sa tao. So tuloy po natin. Ito po yung 7 beses po, 7 times po na makikita natin sa Bible. Okay? O 7 ways po. Number 1, ang unang-unang paraan ng Diyos ng kanyang pahayagan, the first revelation of God is by nature, through the creation. Okay? Basahin po natin yung Psalms chapter 19. Let's read Psalms 19. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Psalms 19. Yan po yung unang-unang kaparaanan ng Diyos. Paano niyang nireveal ang kanyang sarili, ang kanyang kapahayagan sa kanyang sarili po. Kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Psalms chapter 19 verse number 1. The heavens declare the glory of God, and the firmament showeth His handiwork. So yan po yung unang kaparaanan ng Diyos kung paano niya pong nireveal yung kanyang sarili sa sangkatauhan. Through or by nature. Number 2, the second revelation of God is by conscience. Through dreams and visions. Tingnan po natin sa Romans chapter 2, ang ating po mga Bible. Romans chapter 2. Sabi po din sa Romans chapter 2, verse 14 and 16, nagpahayag ang Diyos sa magitan ng nature, ng kanyang creation. And then pangalawa, through conscience. Romans chapter 2 and verse 14 to 16. Ang sabi sa verse 14, for when the Gentiles, which have not the law, do by nature the things contained in the law, these having not the law are a law unto themselves, which show the work of the law written in their hearts, their conscience also bearing witness, and their thoughts the meanwhile accusing or else excusing one another. So ang Diyos ay nagpahayag, nireveal niya ang kanyang sarili by nature, by conscience. Number 3, the third revelation of God is by stone. Exodus chapter 24 verse 12, kung saan ay sinulat po niya yung 10 commandments po. Tama? And then pang-apat na beses, the fourth revelation of God is by scripture, through the Jews. Ito po, yung banal na kasulatan. Ito po yung pang-apat na kaparaanan ng Diyos na papaano niya pong ipinahayag ang kanyang sarili po sa sangkatauhan. Through scriptures. Okay? And then number 5, the fifth revelation of God is by flesh. 1 Timothy chapter 3 verse 16. Okay? Great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. And that's through His incarnation. John chapter 1 verse 1, and the beginning was the Word,
and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14, and the Word was made flesh. So yun po yung panglimang kaparaanan ng Diyos kung paano niyang ipinahayag ang kanyang sarili sa sangkatauhan. By nature, by conscience, by stone, by scripture, by flesh. And then the sixth revelation of God is by Jesus Christ through the apostles. Okay? And then, pangpito po, the seventh revelation of God is by glory through the second coming of the Lord Jesus Christ. So yan po yung another set of sevens in the Bible na nakita po ng inyo pong lingkod, mga minamahal. Ano po? And then, 7 things concerning Israel today. Okay? Ano po ito? Unclean in the sight of God. Ngayon po, ang Israel, sila po ay unclean in the sight of God. Okay? Possessed of stony hearts. Profaning God's holy name. Scattered among the heathen. Okay? Covered with infamy and shame. Subject to heathen rule. Okay? Point number 2, desolate, forsaken, and reproach. So yan yung 7 things concerning Israel today. And then number 2, 7 things God will do to Israel's oppressors. Speak in jealousy against them. Okay? Turn their glory into shame. Ano yung gagawin ng Diyos kapag sila po ay nasa ilalim ng pagka-oppress ng mga ibang bansa? Oh. And then, disposes them of their occupation in the land, give them to Israel for a possession, break their power to crush Israel, vindicate and glorify His own name among them, and then number 7, teach them that He is God. Okay? Point number 3, 7 things God will do for Israel. Gather them out of all countries. Pagdating po ng panahon, ito po ang gagawin ng Diyos. At yan po ay unti-unti ngayong nangyayari po yung ang Israel ay bumabalik po sa bansang Israel ngayon. No? Bagamat mas marami pa rin pong mga Hudyo ang nakascattered po all over the world, pero unti-unti po, no, bagamat ginegera po sila ngayon, pero unti-unti po, ano po. And then, ito po yung gagawin ng Diyos in the future. Bring them into their own land. Cleanse them from filth and idols. Give them new hearts and minds and spirit. Ito po ay sa Ezekiel po ito, chapter 36, 37 po yan. Okay? Make them again His people, verse 28, and cause them to flourish and multiply. And number 7, make their end better than their beginning. Verse 11 po sa Ezekiel chapter 36 at saka verse 37, chapter 37 po. And then, 7 miracles wrought by Christ on the Sabbath day. Meron pong 7 set of 7s na naman na nakita po sa ang ating lingkod na ginawa ng Panginoon, gumawa siya ng miracles during Sabbath day. The withered hand sa Matthew chapter 12, the unclean spirit, Mark chapter 1, Peter's wife's mother. Ito po yung panahon ng Sabbath day po ito. The woman sa Luke chapter 13, the man with dropsy, Luke chapter 14, the impotent man, and then number 7, the man born blind. Makikita po natin over and over again, alam po ninyo, na-amaze po ako sa Bible, mga kapatid. No? At napaka-blessing po yung number 7 po. Okay? Marami kayong makikitang set of 7s po sa Bible. Kahit po itong nakita po natin ng inyong likod, baka kayo, marami pa kayong makikitang set of 7 po. Okay? Sa Bible po, mga minamahal. Okay? The Holy Scriptures calls its contents by 7 titles. Hindi nyo ba alam na merong 7 beses po na meron pong 7 titles po ang banal na kasulatan po sa banal na kasulatan. Sa Bible po. Ang tinawag po ang Bible na the Word of Life, yung Scripture po. The Word of Life, Philippians 2:16. Number 2, the Word of God, Hebrews 4:12. Ito po yung mga titles po ng Scriptures po 7 titles po na nakita po ng inyong lingkod. The Word of Life, the Word of God, the Words of the Lord,
the scripture of truth, the word of the Lord, okay? The words, number 3 po, the words of the Lord, and then the word of the Lord, 1 Peter 1:25, number 6, the oracles of God, and then number 7, the word of truth. Ito po yung titles po na makikita natin na naka-address po sa scriptures po. The word of light, the word of God, the words of the Lord, the scripture of truth, the word of the Lord, the oracles of God, and the word of truth. 2 Timothy chapter 2, verse number 15. Another set of 7 po. 7 in the scriptures. Makikita natin 7 in the scriptures. Yung word na 7 set. There are 7 sets in the scriptures. There are 7 subjects of the Christian faith in Ephesians chapter 4. 7 po yan. One body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, and one God. 7 po yan. Nakaset po yan. Yung 7 in the scriptures. Then number 2, there are 7-fold blessings in Genesis 12, 2-3, and another in Exodus chapter 6, 6-8. Yan po yung kay Abraham na naan natin kanina. Number 3, in the Old Testament, the blood was sprinkled in 7 places. O, 7 beses po, sa 7 places po sa loob ng templo po in the Old Testament, okay? And then number 3, the second great commandment, Leviticus 19:18, okay, is cited 7 times in the New Testament. Yung second great commandment, okay, ay 7 beses po itong na-mention sa New Testament. Matthew 5:43, Matthew 19:19. Basahin po natin, Matthew 5:43. Buksan po natin mga Bible. Matthew chapter 5, verse 43 po. Sabi po sa verse 43, you have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Okay? Sabi diyan sa ano po, no? And then number 5, there Psalms 118 verse 22 appears 7 times in the Bible. Itong Psalms 118, buksan po natin. Ito po yung 7 beses pong muling nakikita po sa Bible po eh. Psalms 118 verse 22. 7 once in Ephesians chapter 2, or 7-fold blessing kay Abraham. In the Old Testament, the blood was sprinkled. The second great commandment po ay cited 7 times in the New Testament. Yung Psalms 118 po. Kaya po nyo, basahin po natin, ano ba itong Psalms 118 para may idea kayo na ito pala ay 7 beses paulit-ulit na binanggit po sa Bible. Ano? Psalms 118 verse number 22. Okay? The stone which the builders refuse is become the head of the corner. Talking to the Lord Jesus Christ. Nabanggit po yan sa Psalms 118, minention ulit sa verse 22, Matthew 21:42, inulit-ulit sa Mark 12:10, inulit-ulit sa Luke chapter 20 verse 7, inulit-ulit sa Acts chapter 4 verse 11, inulit-ulit sa Ephesians chapter 2 verse 20, and last, pagkaulit po, pang 7 beses sa 1 Peter chapter 2 and verse number 7. So, ang dami po natin makikitang set of 7s po sa Bible, mga minamahal. Sa Book of Hebrews, meron pong 7 better things in the Book of Hebrews. Ano na yun? A better testament? Binanggit po yan. Listen to Hebrews chapter 7 verse 22. Hebrews chapter 7 verse 22. Buksan po natin yung mga Bible po. Hebrews chapter 7 verse number 22. By the way po, introduction pa lang po ito. Hindi pa po ito yung ating 7-7 system. Ipinapakita ko lang sa inyo na meron pong makakakita po tayo lagi ang Diyos dito sa Bible po natin na set of 7s po. Okay? At hindi po ito nagkataon lang mga kapatid. Kaya, mga minamahal, sana ma-experience nyo po sa inyong sarili. Nasubukan nyo na po ba mga kapatid? Ako po, during my early days in the ministry, kasi mapagbasa po ako noon eh.
Ngayon, medyo getting older, medyo hindi ko na kaya magpuyat. At saka siyempre, napakarami ng responsibility. Pero nung panahon po na ako po ay isa pa lang ang anak ko noon, yung panganay kong anak, yun po yung napangasawa po ni Pastor Alvin, nasa Nueva Ecija po ako. Blessing po, during nung nag-aaral ako sa Bible School, mahilig akong mag-compile, mag-ano ng mga libro. So, nung nagmi-mission ako sa Nueva Ecija, ay nakaipon po ako ng isang room ng libro. Mga libro po, no? Iba't ibang mga libro po. May mga makakapal, may mga maliliit, maninipis. And sa loob siguro ng mga, sasabihin natin ng mga 7 taon, halos yung lahat ng libro po doon sa aking library po, sa loob, yung isang room po ay halos nabasa ko po for the past 7 years. Mapagbasa po ako every day. And then as meron po akong Bible reading, lagi po akong mayroong notebook o bond paper. Aside doon, pagkatapos nagbabasa ako ng mga libro, prophecy, lahat ng mga theological books, at mapagbasa po ako. At habang tumatagal po sa pag-aaral ko ng banal na kasulatan, na-appreciate ko po lalo yung salita ng Panginoon. Nakikita ko po yung mga bagay na kung hindi ka talaga magdi-devote sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, hindi mo makikita ang mga bagay na to, mga kapatid. To be honest, kung hindi ka talaga sabi nga ng mga mag-aaral kung hindi ka talaga magsusunog ng kilay, di ba yan yung term ng mga college students, di ba? Kung hindi ka talaga hindi mo i-devote talaga yung sarili mo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, I tell you mga kapatid, hindi nyo makikita yung mga bagay na just sa simpleng pagbabasa lang. I hope na nakaka-relate po kayo sa sinasabi ko. Talagang you need to devote, talagang kailangan talaga bigyan natin ng time yung pag-aaral ng salita ng Panginoon. And may mga time mga kapatid, pag nagbabasa ako ng Bible, nag-aaral ako in the middle of the night. Lalo na ng kabataan ko kasi nung mga age ko po, mga 24, 25, 26, yan po yung kaya kong magpuyat hanggang madaling araw, walang tulugan. Pero ngayon, di ko na po talaga kaya. Nahihilo po ako pagka ako napuyat po. Pag ako umabot ng 1:00, 2:00, kinabukasan po, bawat galaw ko lumilindol. Bawal na po sa akin yung nagpupuyat po. Pero hindi pa rin maiwasan kahit pa paano Pero nung panahong mga 23, 24, 25, 26, 27 hanggang 40 po, ay most of the time mga kapatid, ang pagbabasa ko po, pag-aaral ko po ng Biblia, madaling araw. Mga 1:00, yung tulog ng lahat kasi gusto ko tahimik Hindi ako makapag-concentrate kapag during the daytime kasi siyempre may mga anak ka, meron kahit paano tutulong ako sa wife ko sa gawaing bahay. So talagang I make it ina-appoint ko talaga sarili ko na pagdating ng tulog na lahat yung mga bata, tahimik na yung mga kapitbahay, doon po ako magsisimulang bubuksan ko po yung Bible. At inaabot po ko yan hanggang 5:00, hanggang 6:00 ng umaga po. Most of the time, sa loob ng isang linggo, o minsan may mga pagkakataong araw-araw ko po yung ginagawa, mga kapatid. And blessing po, mga kapatid. Ito na po yung bunga ng ginagawa ko noon. Amen? This is the fruit of it. Ito na po yung bunga. And naniniwala ako, lalo na yung mga bata pa dyan, yung mga younger pa dyan, na mga preacher. Spend time studying and reading this book. Sasabihin ko sa inyo, pag pumuti na yung book ninyo, ma-appreciate, marami na makaka-appreciate. Marami na makaka-appreciate nung ginawa mong labor sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At na-experience nyo ba yun? Madalas ko sinasabi sa conference, ewan ko kung na-open yung ibang mga pastor. Nasubukan na ba ninyo mga pastor na lagi ko sinasabi sa conference na in the middle of the night and then meron akong hindi ko maintindihan, matagal ng taon, hindi ko maintindihan, and all of a sudden biglang may nabasa akong isang verse na biglang nag-spark. Naalala ko yung verse na yun na hindi ko maintindihan. May nabasa akong isang verse doon sa Old Testament or somewhere in the New Testament, tapos and then bigla akong mapapasigaw. 2:00, 3:00 sa madaling araw, bigla akong sisigaw, Amen! And then magigising yung wife ko. Sabi ng wife ko, ano ba nangyayari sa'yo?
Okay? Ano na bang nangyari sa'yo? Baka akala niya nasisiraan na. Sabi minsan, bibili pa ako. Baka nasisiraan ka na ng ulo dyan, ha? Okay? So, mahalaga po yan, mga kapatid. At magiging blessing sa sarili mo at maging sa iba. Ano po? So, 7 better things in the book of Hebrews po. A better testament, sabi sa Hebrews chapter 7, verse 22. A better covenant, Hebrews chapter 8. Maganda basahin po natin to. Hebrews chapter 7. Isa-isayin natin, maganda. Kasi mismo nakalagay word na better eh. 7:22, Hebrews chapter 7, verse 22. Sabi sa verse 22, by so much was Jesus made surety of a better testament. Nakalagay po mismo po yung word na better. Better testament. Hebrews chapter 8, verse number 6. But now hath he obtained a more excellent ministry, by how much also he is the mediator of a better covenant. Then number 3, a better substance. Chapter 10, verse 34. Hebrews chapter 10, verse 34. Ang sabi sa Hebrews 10:34, for he had compassion of me in my bonds, and took joyfully the spoiling of your goods, knowing in yourselves that ye have in heaven a better and an enduring substance. A better substance. Number 4, a better hope. Chapter 7, verse number 19. Chapter 7, verse number 19. Ang sabi sa chapter 7, verse number 19, for the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope. Amen. Number 5, better sacrifices. Hebrews chapter 9, verse 23. 7 times po itong nag-appear, yung word na better. Okay? Better testament, a better covenant, a better substance, a better hope, better sacrifices. Hebrews 9:23. Hebrews 9:23. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. Then number 6 times a better resurrection. Chapter 11, verse 35. Chapter 11, verse 35. Women received their dead raised to life again, and others were tortured, not accepting deliverance, that they might obtain a better resurrection. Amen. And then 7 times, pang 7 beses, a better country. Hebrews chapter 11, verse number 16. Ang sabi sa Hebrews 11:16, but now they desire a better country. So, kaya mga minamahal, dito sa mga ipinakita ko, hindi po nagkataon lang, hindi coincidence po ito. Talagang meron pong itinuturo po ang Diyos patungkol po sa 7, yung number 7 po. At later po ay ma-appreciate nyo po ng lalo po. Then, the 7 sevens sa Bible po. The 7 days, ito po, 7 sevens po sa Bible. Sinanggit na 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 years. Nakalagay po yan, 7 days, 7 weeks, 7 months, 7 years, 7 times 7 years, Leviticus 25, 11 to 12, 7 millennia, Isaiah 14:7, and then 7 ages. Okay? At makikita po natin yung pong bagay po na yan, ano? The 7 sevens. This is not a matter of chance or coincidence. This design is from God, mga minamahal. Hindi po ito parang coincidence lang o parang, by chance lang yan. So, ito pong ating 4 quarters po, ito po yung mga set of sevens na iisa-isahin po natin, hopefully, isa-isahin po natin itong the 7 system in the Bible. Ang una po, hopefully po, ay tatalakayin po natin the 7 baptisms po. Sa Bible po, meron pong 7 baptism po. At yan po yung ating pong iisa-isahin. Okay? Hindi lahat po ng baptism po sa Bible ay tungkol po sa water. At meron po akong nakita po na 7 baptisms po sa Bible. Okay? And then another thing na
na tatalakayin po natin. Okay? Dali po sa PowerPoint ko. The 7 judgments. Meron pong 7 paghuhukom sa Bible. Okay? Hindi po lamang isa po. Ang alam lahat ng kulto po, mapasaksi, mapa iglesia, mapa katoliko, mapa dating daan, lahat ng cults po, ang inaantay nila ay ang paghuhukom. Hindi lalang na may pitong beses na paghukom na mababasa ka sa Bible. Okay? Isa doon, judgment seat of Christ, the judgment of the nations, the judgment of the angels, okay? The judgment on the house of Israel, and then the great white throne. Okay, 5 pa lang po yung binanggit ko, pero 7 po lahat po ito. The judgment of sin on the cross of Calvary and the daily self-judgment. 7 po yan. Yung the 7 baptism, the baptism of John the Baptist, the baptism of fire, the baptism with the Holy Ghost, the baptism by the Spirit, the baptism of water in Acts chapter 8. Okay, so and so forth. So meron pong 7 baptisms, meron pong 7 judgments po sa Bible. And then meron pong 7 resurrections. Medyo mahaba-haba po ito. Hindi ko alam kung matatapos ko ito sa pang-fourth quarters po, no? The 7 baptisms, the 7 judgments, the 7 resurrections, and then the 7 feast of the Lord. Ay, blessing po, magiging blessing po sa lahat po niya, sa lahat po ito. Ito pong mga set of 7s po sa Bible. The 7 baptisms, the 7 judgments, the 7 resurrections, the 7 feasts of the Lord. Ito po yung mga abangan po ninyo, mga kapatid. The 7 kingdoms. There are 7 kingdoms na mahalaga po na makikita po natin sa Bible po. No? Ano-ano itong 7 kingdoms na to? Isa-isahin po natin po ito. No? And then, ano pa po yung set of 7s? The 7-fold judgment during Great Tribulation. And then, number 7, the 7 dwelling places of God. Di nyo ba alam na merong 7 binanggit sa Bible na yan ay ang Diyos ay tumira, nanahan. No? The 7 dwelling places of God. And in conclusion po dito sa ating the 7-7 system in the Bible ay ito pong the 7 purification of the King James Bible. No? Kaya hindi ko po itatouch itong the 7 purification of the King James Bible sa 10 issues sapagkat dito ko sa ilalagay na ang King James Bible po ay nagdaan po ng 7 purification. No? At yan po ang parang pinakamagiging conclusion ko po dito po sa ating 7-7 system in the Bible. So I hope na abangan po natin po itong mga set of 7s na to na I believe malaki po ang may tutulong po nito sa bawat isa po sa atin, mga minamahal. At ilan po tayo ngayon? Okay, 25 na po. So, yan po yung ating kabuang pong pagtuturo ko po, no? 7 baptisms, the 7 judgments, the 7 resurrections, the 7 feasts of the Lord, the 7 kingdoms, the 7-fold judgment during Great Tribulation, the dwelling places, 7 po yan, and then the 7 purification of the King James Bible. Actually, marami pong set of 7s pa po ako nakita. Doon sa libro, ay nadoon po iba po na hindi ko i-discuss dito. Marami po yun. Okay? Yung 7 darkness po na binanggit po, nakita po ng inyong lingkod sa Bible, tingnan ko po, isa-isahin ko po sa inyo. The 7 darkness, the 7 kinds of darkness, the 7 churches of Satan. Okay? The 7 churches in Revelation chapter 2 and 3. Diniscuss ko na po dito yan. Of course, nabanggit natin the 7 kingdoms. Okay, the 7 feasts of the Lord. So ito po yung iano ko po para ipakita ko po sa inyo po yung
libro po na nagawa po ng inyong lingkod. I-share ko po, no? Ito pong The Seven Systems in the Bible. Ito. Ito po yan. Okay. Yan. Ito po yung lesson po na yan. At sana po tapusin po ninyo yung 2 years para magkaroon po kayo nito. The Seven System in the Bible. Okay? Nilagay ko po yun. This book is free, never to be sold. Ito yung aking testimony. At ito pong 7 sets of nakita ko, nakatulong po sa akin. Una, si Dr. Rackman sa kanyang How to Teach Dispensational Truth and Sure Words of Prophecy. Kay Ballinger, blessing po yung kanyang libro, napakapakapal, pero ito nagtsagaan pong basahin ng inyong likod, Number in the Scripture. At ang laki po ng blessing po nito. And then kay Clarence Larkin, Dispensational Truth, and kay David Walker, yan po yung source of ng ibang pinagkunan po natin po dito, no? So, ayan, no? Marami po kung hindi nabanggit kanya sa ating introduction. Ito po, the 7 revelation of God. Okay, ano pa ba hindi ko nabanggit? Ito po, the 7-fold qualification for service. Conviction, exercise heart, no confidence in the flesh. Puro set of 7s po ito, ha. The 7 prophetic periods. The 7 crises after the fall, the flood, the Tower of Babel, the destruction of Sodom and Gomorrah, the 10 plagues in Egypt, the crossing of the Red Sea. And then ito na po yung lesson number 1, the 7 baptisms. The baptism in the cloud and in the sea, the baptism of repentance. Okay, so isa-isayin po natin po yung mga bagay po na yan. At ito po yung timeline, pero ayusin ko po yan. The 7 judgments. The judgment of sin on Calvary, the daily self-judgment. Okay, and then lesson number 3, the 7 resurrections. The resurrection, ano po? Okay. And then the 7 feasts of the Lord. The feast of Passover, the feast of unleavened bread, the feast of first fruits, the feast of Pentecost, the feast of trumpets, the feast of the Day of Atonement, and the feast of tabernacles. So hindi ko alam kung kaabot tayo rito. Okay, sana matapos ko po ito. No? Okay. Anyway, ito naman po, libro na po siya. Okay. Ito po. Anong araw po namatay si Kristo? Malaki pong blessing po ito. Okay? At and then the 7 kingdoms in the Bible. Okay? The kingdom of God, the kingdom of heaven. Okay? The kingdom of his dear son, number 3, the kingdom of Christ and of God, number 4, number 5, the kingdom of this world, the kingdom of our God, and the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. And then the 7 churches, Ephesus, Smyrna, Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicean. The 7 churches of Satan, the congregation of hypocrites, the assembly of the wicked, the congregation of evildoers, the assemblies of violent men, the synagogue of Satan, an assembly of treacherous men, an assembly of mockers, the 7 kinds of kingdom, the 7-fold judgment during great tribulation, the 7 dwelling places of God, the 7 gospels, the King James Bible. Ito po yung pinaka-conclusion po natin. So, yan po yan. Yan pong the 7 system in the Bible. And I know it will be a blessing. Magagamit niyo po yan sa inyong mga Sunday school. At so, magkaroon po tayo ng ano muna. Picturean ko po muna po yung first day po natin ng 4th quarters po. Sige po. At open po niyo yung inyong video cam. At magsuklay muna kayo. Magpulbo muna kayo. Yan. Okay. Okay. So,